Praise the Lord at isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga ka-GMB, good morning, beautiful. At welcome po sa ating Super Rich God, the Voice of God, ng ating Bishop Erding at ng ating Bishop Tony Mariohay. Ngayon po ay September 16, araw ng Sabado, ang ikahuling araw po ng ating GMB FB Live ngayong linggong ito. So maraming pong salamat sa lahat ng ating mga live viewers na narito ngayon na patuloy pong sumusuporta, patuloy po nating nakakasama sa ating pong programa na kung saan ang layunin po lamang natin ay patuloy po nating madala ang paghahari ng Diyos sa bawat puso ng mga tao sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos dito po sa ating live streaming. So again, good morning, beautiful. Lagi nating tinatayan that with God, life is beautiful. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man po yung ating mga dinadala, pinapasan, gaano man katindi ang ating mga problema, lagi natin po itong tatayuan at pananampalatayaan that with God, life is beautiful. Dahil ang sabi ng Jeremiah 20:11, for I know the thought that I have for you, a plan to prosper you and not to harm you, a plan to give you future, and a plan to give you hope. Tayuan po natin at hawakan po natin ang pangako ng Diyos sa atin na siya'y naparito para bigyan tayo ng isang magandang buhay. Hindi para bigyan ng kasamaan, kundi para bigyan ng magandang kinabukasan at ng pag-asa. Comprehensive plan of God to prosper you, to give you future, and to give you hope. So bilang pagpapasimula ay gumawa na po tayo ng ating deklarasyon. Lagi nating pinaniniwalaan that whatever we confess, we possess. So isulat po natin sa ating mga comment section ngayon, I am blessed to be a blessing. Yan po ang ating declaration na tuwing tayo'y makikinig at mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ay kanyang pagpapalain. Because we believe that the Word of God will not return empty. It will not return void, but it is quick, powerful, sharper than two-edged sword, and it will fulfill the Lord's plan, will, and purposes. So pakisulat po natin, I am blessed to be a blessing. At kung nais mo talagang maging blessing ka sa iyong pagpapalang matatanggap mula sa salita ng Diyos, i-share po natin. I-share po natin ang ating programa sa ating mga kapamilya, kaibigan, barkada, makal sa buhay, kaopisina, katrabaho, mga kapatiran, lalo na po yung mga nanghihinat ng lulupaypay. Mga kababayan po nating nasa ibang bansa na nangungulila, nagsasakripisyo, dumadaan ng matitinding hirap. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay napakamakapangyarihan. At hindi natin kayang limitahan ang pwedeng gawin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita kapag ito'y natanim sa puso ng bawat tao. So we are blessed to be a blessing. So ngayong umagang ito, ituloy po natin yung ating transformational leadership for fight. A man of faith, a man of faithfulness, and a man of fruitfulness. Nung nakalipas na linggo, tinalakay po natin yung a man of faith. His words, his work, and his works. Tinalakay natin yung kahalagahan ng kanyang pananalita, kahalagahan ng kanyang paglakad, maging ang kahalagahan ng kanyang paggawa. Ngayon po ay simulan po natin yung ikalawang katangian nung tinatawag po nating transformational leadership. Ng isang lingkod ng Diyos na tunay nating inaasahang magdadala ng pagbabago, hindi lamang siya a man of faith. He is also a man of faithfulness. Kung paanong napakahalaga na kanyang personal na pananampalataya sa Diyos, napakahalaga din ng kanyang katapatan at pang-araw-araw na mga ginagawa. Isang Diyos na kanyang pinaglilingkuran na dapat tayong lahat ay maging tapat. Pakisulat po natin ito. A public servant is a God servant. Again, pakisulat niyo po sa inyong mga comment section. A public servant
is a God servant. Ang isang lingkod bayan ay isang lingkod ng Diyos. Yan po'y makikita natin sa Romans chapter 13 na sinasabi ni Apostol Pablo, let every soul be subject to its governing authority. For there is no authority that exists that does not comes from God, but it is appointed by God. And everyone who resists authority are resisting God. Maliwanag na itinuturo ng Apostol Pablo, bagamat during that time, under sila ng isang Roman Empire or Roman government, isang barbarous, isang pagano, walang pagkakilala sa Diyos. Pero itinuturo ni Pablo sa lahat ng mananampalataya na tayo magpasako. Sapagkat walang pamahalaan na hindi galing sa Diyos. At bawat pamahalaan, siya po yung naglagay. Kaya't sino mang lumalaban sa pamahalaan, ay lumalaban sa Diyos. Kaya ang ating paniniwala, every public servant is a servant of God. Kaya't napakahalaga na ngayong election ng Kagawad and SK 2023 ay talagang iluhod natin sa panalangin. Pag-aralan po natin, piliin po natin maigi. Yung mga iboboto po natin, mga susuportahan po natin, mga ipinapanalangin po natin, tumatakbong barangay kagawad, tumatakbong mga kabataan, at mga tumatakbong kapitan, sapagkat sila hindi lamang isang ordinaryong lingkod bayan, kundi sila mga lingkod ng Diyos. So ngayon talakayin po natin yung pangalawang mahalagang katangian ng isang lingkod bayan na lingkod ng Diyos. Yung pagiging matapat. Basahin po natin ang ating teksto. 1 Timothy chapter 3 verse 8 to 10. Likewise, a servant must be reverent, not double-tongued, not given to much wine, not greedy for money, but let this also first be tested, then let them serve as a servant, being found blameless. Sa Tagalog. Ganoon din naman sa mga tagapaglingkod. Kailangan kagalang-galang, tapat sa kanilang salita, hindi lasenggo, hindi sakim sa pera. Kailangan iniingatan nila ang kanilang malinis na konsensya, ang ipinapahayag ng katotohanan tungkol sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kailangan nasubok muna sila, at kung mapatunayang karapat-dapat, ay hayaang silang makapaglingkod. Diyos po ang magpapala ng kanyang mga buhay at makapangyarihan salita. So ngayon talakayin po natin a man of faithfulness. At sa 1 Timothy chapter 3 verse 8 to 10, ipinapakita dito yung 7 core values of a man of faithfulness. Ang isang lingkod bayan na lingkod ng Diyos na may katapatan, meron siyang tinatawag na 7 core values. Isa-isahin po natin yung mga core values, yung mga pinagpapahalagahan ng isang tunay lingkod bayan na lingkod ng Diyos na talaga pong dapat nating ipanalangin. Number 1, he is faithful in his temperament. Number 2, he is faithful in his tongue. Number 3, he is faithful in his temperance. Number 4, he is faithful in his temptation. Number 5, he is faithful in times of testing. Number 6, he is faithful in his testimony. And number 7, he is faithful in his task. 7 values ng man of faithfulness. Pakisulat niyo po. Temperament, tongue, temperance, temptations, testing, testimony, and task. And God's willing ngayong umagang ito, tatalakayin po natin ang first 3 core values ng isang man of faithfulness. So kung handa ka na, pakisulat mo nga sa iyong comment section, Amen. I am blessed to be a blessing. Manampalataya ka sa iyong pakikinig ng salita ng Diyos ngayon, ikaw ay aabutin at pagpapalain ng salita ng Diyos. So point number 1, the first core values of a man of faithfulness, he is faithful in his temperament. Anong sabi po ng Bible?
Doon po sa verse 8 nakalagay, he must be reverend. Pakisulat niyo po. Reverend. Ang isang tagapaglingkod, ang isang lingkod bayan, na tinatawag ng Diyos na isang lingkod ng Diyos, ang unang katangian o isang values na dapat nating makita sa Kanya, he must be reverend. So, ibig sabihin, lahat ng tumatakbong kagawad, lahat ng tumatakbong kabataan, at lahat ng tumatakbong kapitan, ang first core values na dapat nating makita sa Kanya, na Kanyang pinapahalagahan, he must be a man or woman of reverence. Ano ba ibig sabihin ng reverence? Hindi po yan para lamang sa mga pastor, mga bishop, mga pari. Yan po'y para sa mga tagapaglingkod. Ano ibig sabihin ng salitang reverend? It means worthy of respect. It means dignified, honorable, pious, and holy. Kinakailangan po itong tumatakbong barangay kagawad, itong tumatakbong mga kabataan, lalo tigit ang mga pinakamamahal nating mga kapitan, ang first core values na dapat nating nakikita bilang kanyang lingkod katapatan is a man or a woman of reverence. Iginagalang o kagalang-galang. Kapatid, kaibigan, tayo pong mga kabarangay natin, yung ating bang napupusuan, yung ating bang ipinapanalangin at sinusuportahang tumatakbo ngayon, sila ba'y larawan ng pagiging isang kagalang-galang at iginagalang? It refers to a man who is held in a high esteem for the godly lifestyle they lead, who has earned the respect of the people because of the way they carry themselves. Ito yung mga tipo ng ating mga kababayan na dahil sa kanilang tamang pamumuhay, dahil sa kanilang katapatan, kung sila man ay mga estudyante, nakikita natin na isang tapat, matuwid na estudyante. Kung sila may mga kabarangay po natin, sila ay isang tapat, matuwid at matinong kabarangay po natin. Dahil sa kanilang pamumuhay na nagsisilbing magandang halimbawa ng katapatan, sila po'y nagiging kagalang-galang at iginagalang ng ating mamamayan. Kaya kung doon pa lamang sa kanilang pag-aaral sa eskwelahan, sa ating barangay, ay notorious na ang kanyang pagiging kawalan ng hindi pagiging kagalang-galang, so paano po natin siya maaasahan na bilang isang lingkod bayan ay magiging kagalang-galang at igagalang po natin? Kaya ang sabi rito, a servant of God must be reverent, worthy of self-respect. Sabi, pero ipoposisyon na po natin siya. At the moment na sila pa'y nakaposisyon, ang tawag na natin diyan sa harap ng Diyos ay hindi na isang ordinaryong lingkod bayan. Sila'y mga lingkod ng Diyos. Na dapat bilang mga lingkod ng Diyos, bilang kagawad ng barangay, bilang mga kabataang leader ng barangay, at lalo't bilang mga kapatid, bilang mga kapitan ng barangay, sila pa'y dapat na maging kagalang-galang. Worthy of respect, honorable, and dignified. Sila ba'y larawan ng pagiging kagalang-galang dahil sa pamumuhay na nakikita natin sa kanila? Take note, hindi butangero, hindi barumbado, at hindi bad boy ng bayan. Hindi maraming blatter sa barangay. Paano natin igagalang at magiging kagalang-galang ang isang lingkod bayan na lingkod ng Diyos kung napakaraming blatter sa bayan, sa barangay? Laging pasimuno sa gulo, pasimuno sa mga illegal na gawain, pasimuno sa mga rambulan. Kapatid, kaibigan, a public servant is a servant of God. Mataas ang ating paningin at paggalang na ibinibigay sa lakat ng mga itinatayo at inuupo ng Diyos sa kapangyarihan. Anong sabi po ng Ephesians 4:26-27? Do not be angry and do not sin.
Do not let the sun go down to your anger, nor give place to the devil. Ibig sabihin, ang mga lingkod ng Diyos dapat hindi magagalitin. Kaya nga, worthy of respect, dignified, and honorable. Paano mong igagalang ang taong konting bagay lang nagagalit na? Konting bagay lang nagmumura na? Respect is for those who deserve it, not for those who demand it. Pakisulat niyo po yan sa inyong comment section. Respect are for those who earned it and deserve it, not for those who demand it. Ang isang lingkod bayan ay isang lingkod ng Diyos. Ng first core values niya, he is a man of reverence. Hindi niya dapat higiin o demand ang respeto, kundi dahil sa kanyang pamumuno, dahil sa kanyang pamumuhay, dahil sa kanyang pamamahala, talagang iginagalang natin siya. Take note, respect is a two-way street. You give it, and you get it. Ang isang lingkod bayan na iginagalang, nirirespeto, ay isang lingkod bayan marunong ding gumalang at marunong ding rumespeto sa kanyang mga kababayan. So first core values of a man of faithfulness, he is a man who is faithful in his temperament. Kagalang-galang. Hindi bad boy. Hindi pasimuno sa kaguluhan. Number 2, the second core values of a man of God, a man of faithfulness, he is faithful in his tongue. Anong sabi uli ng Bible? He must be not double tongue. Yung dalawa dila. Ang pangalawang core values na dapat po nating hanapin, na dapat po nating pag-aralan sa mga tapat na lingkod bayan, ay tapat dapat siya sa kanyang mga salita. Ang ibig sabihin po dito ng salitang double tongue, it means sincere, not hypocritical, not a liar, not two-faced, not speakers of half-truths, and not deceitful. Tapat sa kanilang mga binibitawan at mga ipinapangakong salita. Pagdating ngayong mga campaign period, marami tayong maririnig. Mga kagawad, mga kabataan at mga kapitan na talagang mga ngako po ng napakarami mga pangako, lakat ipapangako. At maganda naman po yun. Lalo tigit ang kanilang ipinapangako ay para sa mga programang ikabubuti ng barangay, ikabubuti ng mga kabataan, ikabubuti ng mga pamilya. Napakaganda po nun. Pero ito yung puntos. Ang second core values ng isang tinatawag nating man of faithfulness, he is faithful when it comes to his tongue. Bawat salita at bawat pangako na kanyang bibitawan sa kanyang pangangampanya, dapat tapat niyang tutok din at pagsusumikapang magawa sa kanyang panunungkulan. Sincero, hindi sinungaling, hindi bolero, at hindi mapagkunwari. Paano natin malalaman yan? Hindi naman niya kailangan ng posisyon para mangako. Kahit wala pa siya sa posisyon, tingnan natin kung paano siya manalita at mangako sa kanyang mga pananalita. Lalo tigit yung mga nakaupo ng dati. Lahat ba ng kanyang mga binitawang mga salita nung panahon na siyang nangangampanyang nagampanan niyang lahat? Kaya nga tayo laging may SONA, State of the Nation Address. Dahil nagre-report ang ating presidente sa isang taon na kanyang nakakamplish bunga ng kanyang mga pangakong binitawan ng siya'y nangangampanya pa lang. In the same way, lakat ng ating mga barangay kagawad, lakat ng ating mga kabataang officers, at lakat ng ating mga kapitan, lahat sila'y tatayo sa entablado, lahat sila'y mangangako ng magagandang pangako. At ang second core values ng isang tunay likod bayan na matapat, ay matapat sa kanyang mga pangakong bibitawan. Talagang ang focus niya ay magampanan niya yung kanyang mga binitawang pangako. Kung siya'y nangangako na wala ng baha sa isang barangay, aalisin niya talaga ang baha. Kung mawawala lahat ng basura, aalisin niya lahat ng basura. Kung kailangan niya ipasemento ang daan na lagi pong bubaba, pumuputi, gagawin niya po ang lakat ng paraan. Kung siya'y nangako na maglalagay siya ng CCTV, dapat yung CCTV gumagana. He must be a man that is not double tongue. Alam niyo ba ibig sabihin ng double tongue?
Saan natin nakikita? Sa ahas. Ahas lamang po ata ang mga isa sa mga hayop na mayroong dalawang dila. Ibig sabihin ng double tongue, iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. A man who is prone to telling untruths, iwas po tayo dito. Huwag ho tayong boboto sa mga taong mahilig mangako, pero alam natin hindi niya ginagawa. Nangangako lang, nagsasalita lang, pero he's always prone to telling untruths. Ang sinasabi niya mga bagay na hindi totoo sa kanya. Is not fit to be a leader, that person lacks integrity. Kapag nakakita tayo, balikan niyo muna, lalo na mga kabataan natin. Ang unang yung chichikin dyan, pamilya niya. Kung sa pamilya pa lamang niya, hindi siya tapat. Hindi tapat sa magulang. Hindi tapat sa kanyang pag-aaral. Hindi tapat sa kanyang mga kapatid. Paano mamumuno sa barangay yan? Hindi nga tapat. Ganon din ang mga barangay kagawad. Lalo na mga kapitan. Hindi tapat sa asawa. Hindi tapat sa pamilya. Paano magiging tapat yan sa barangay na pamumunuan niya kung sa kanyang sariling pamilya siya po'y taksil at hindi totoo? Kaya nga sinasabi natin, any person who is prone to telling untruths are not fit to become leaders of our community. Kasi wala sa integrity. Bantayan ang mga binibitawang pangako ng ating mga kabarangay. Sasabihin niya, susupuin niya ang drugs. Susupuin niya ang mga sugalan. Iyon pala naman ang nasa likod ng protector at proteksyon ng gambling at ng drugs. Isa pala. Paano natin sa paniniwalaan? Anong sabi ng Proverbs chapter 10 verse 19? In the multitudes of words, sin is not lacking. Isang reminder. Yung tao daw na napakaraming ipinapangako, sobrang daming ipinangako, ay hindi ho maiiwas sa pagkakasala yan. Again, I repeat, in the multitudes of words, sin is not lacking. Bakit? Kasi lahat na kanyang bibitawang pangako, hindi naman niya magagawa. Kaya huwag kang magbibitaw ng isang pangako na alam mong hindi mo magagawa. Ipangako mo lamang ang mga bagay na alam mong kaya mong igawa. But he who restrains his lip, pansin niyo sinabi ni Haring Solomon, siya na pumipigil ng kanyang mga pananalita, sinasala bawat salita niya, he who restrains his lips is wise. Kaya mas gusto natin yung mga tumatakbong kagawad, kabataan, kapitan na konti lamang yung bibitawan niya mga pangako, pero alam natin na gagawin niya talaga yung pangako niya. Kaysa naman sang katutak na pangako ang bibitawan niya, pero wala tayong makita. Sabi nga ng isang biro, politicians promise everything, delivers nothing, and blame someone else. Ganyan ang nangyayari sa ating mundo. Karamihan ng mga politiko lakat ipapangako. At pag hindi nila nagawa, at wala silang gagawin, isisisi nila sa taong bayan. Tama? O may tama? So the second core values of a man of faithfulness is faithful in his tongue. Hindi double tongue. Hindi bolero. Hindi manloloko. Hindi manggaganyo. Hindi sinungaling, kundi tapat sa bawat salita na kanyang bibitawang pangako. Proverbs 13 verse 2 and 3. A man shall eat well by the fruit of his mouth, but the soul of the unfaithful feeds on violence. Ang sabi ni Haring Solomon, anumang mga salita na lalabas sa ating labi, kakainin po natin yan. Babalik sa atin yan. Bakit? Hahanapin kasi natin yan ng ating taong bayan. Kaya wag tayong magbibitaw ng isang pangako na hindi natin kaya. Kasi kakanapin sa atin yan. But the soul of the unfaithful, it feeds on violence. Kaya ngayon walang katapatan, magdudulo talaga ng kaguluhan. Kasi marami kang binitawang pangako. He who guards his mouth. Pakisulat ko po yan sa inyong comment section. Guard his mouth. Kailangan bantayan natin ang ating mga labi. Preserves his life. Pero mo yung nagpipreserve pala ng buhay ay yung mga taong iniingatan nila ang mga salitang bibitawan nila.
But he who open wide his lip shall have destruction. Kaya ang matatalinong politician, yung mga tunay na lingkod bayan at lingkod ng Diyos, ang second value na kanyang tinitindigan, he is faithful in his tongue. Sa bawat salita at pangakong bibitawan, pagsusumikapan niya talagang at pagtatrabahuhan niya talaga na ito'y magampanan. So pangalawang bagay na hahanapin po natin sa isang a man of faithfulness, sa kanyang core values, katapatan, hindi lamang sa kanyang pagiging kagalang-galang, kundi katapatan maging sa kanyang pananalita. The third and final, dito po ako magtatapos. He is faithful in his temperance. Okay? Ano ibig sabihin ng temperance? Faithful in his temperament, faithful in his tongue, and faithful in his temperance. Ano ang temperance sa Bible? Anong sabi uli ng Bible? Verse 8, he must not given, listen to this, pakinggan nyo lahat ito, he must not given too much wine. Ito na. Ang pangatlong core values ng isang lingkod bayan na tinatawag nating lingkod ng Diyos, hindi lamang siya faithful in his temperament, hindi lamang siya faithful in his tongue, he must be faithful in his temperance. Ano ibig sabihin ng temperance? Not given too much wine. Sa Tagalog, binasa natin kanina yan. Hindi lasinggero. Ano kaya mangyayari sa isang barangay? Nang isang barangay kagawad na napili mong pumosisyon na mamumuno ng ating barangay ay isang kagawad na lasinggero. Siguro, bawat araw may inuman sa barangay. Ano mangyayari sa isang kabataang lasinggero na namumuno sa mga kabataan? Ano mangyayari sa isang barangay kung ang kapitan na uupo ay lasinggerong kapitan? Ano ba ibig sabihin na not given too much wine? It means not heavy drinkers, not addicted, not prone or inclined too much wine. Hindi ito lasinggero. Hindi ito adik sa alak. At hindi ito'y talagang sugapan na sa alak. Siguro okay lang naman yung tumitikim, ano? Pero yung lasinggero talaga't palainom, aba, manalangin o tayo. Actually, yung tinutukoy dito, hindi lamang alak. Hindi siya mabisyong tao. Hindi siya mabisyong tao, hindi member ng ABS-CBN Fellowship. Pakisulat niyo po yan. Ang ating ipinapanalangin na tumatakbong kagawad, tumatakbong kabataan, tumatakbong kapitan, dapat po sinasabi ng Bible, ang pangatlong core values niya, he must be faithful in his temperament, not given too much wine. Hindi siya lasinggero, na ang ibig sabihin po niyan, hindi siya member ng ABS-CBN Club. Alam niyo kano yung ABS-CBN Club? Pag-aralan niyo po ito. Yung tumatakbong kagawad, kabataan, kapitan na ating pong pinapanalangin at gustong suportahan, member ba siya ng ABS-CBN Club? Ano yung ABS-CBN Club? Alak, babae, sugal, cabaret, beer house, nightclub. Kinakailangan itong lingkod bayan na ito na tatawagin nating lingkod ng Diyos na igagalang natin, irerespeto natin at ipagkakatiwala natin ang pamumuno sa ating barangay. Siya ba'y tipo ng taong mahilig sa alak, mahilig sa babae, mahilig sa sugal, mahilig sa cabaret, mahilig sa beer house at nightclub? Kapatid, kawawa ang barangay. Mabababoy ang barangay kapag ang pinili nating isang lingkod bayan ay isang napakamabisyong tao. And I believe napakaraming politiko ngayon na nakikita po natin na talagang karapat dapat. Wala kang makitang bisyo. Wala kang makitang kamunduhan. Yun ang dapat namin. He is a man of temperance. Marunong bumalansi ng buhay. Hindi lahat ng kanto makikiinom. Hindi lahat ng kanto tatagay. Hindi yun pwede ho tayong makisama. Pero wag ho tayong makikisama. Na para lamang tayo iboto ng tao, makikisama ka na. A man who wants to be a leader must abstain from all appearance of evil. Sabi ni Haring Solomon yan.
Ang isang taong nangangarap maging isang pinuno o lingkod bayan, dapat iwasan niya ang lakat ng anyo ng kasamaan. Kaya kinakailangan po natin talagang ipanalangin ang ating mga kababayan. Alam niyo kung anong sabi ni Haring Solomon patungkol sa alak? Sabi ng Proverbs 20 verse 1, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever deceive thereby is not wise. Alam niyo, mas malalim ang kahulugan nito sa Tagalog. Ang alak ay nagpapababa ng dangal ng isang tao. Kaya isang malaking kamangmangan ang magpakalulong dito. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, these are the first three core values of a man of God, which is a servant of God. Again, I repeat, a public servant is a God servant. Sino mang mauupo at mananalong barangay kagawad, kabataan, at kapitan, ay kikilalanin po natin, hindi lamang isang ordinaryong lingkod bayan, kundi siya po'y kikilala natin isang lingkod ng Diyos. Kaya't napakahalaga na makita natin sa kanya yung man of faithfulness. Faithful in his temperament, dignified, honorable. Faithful in his tongue, not a liar, but sincere and truthful. And faithful in his temperaments, not given too much wine. Hindi lasinggero, hindi babaero, hindi sugalero, hindi promotor ng lahat ng illegal na activity sa barangay at hindi sa protector. Dahil kapag yan ang mga namuno sa ating barangay, kawawa po ang ating barangay. And I believe marami tayong mga kababayang tumatakbo na talagang matatawag nating man of faithfulness. May makikita tayong faithful in his temperament. Meron tayong makikita mga tumatakbong talagang kagalang-galang. Hindi dahil sa kalang pananamit lamang, kagalang-galang sila dahil sa kanilang pamumuhay. Marami tayong makikita mga tumatakbong tapat sa kanilang mga salita. Bakit? Tapat sa magulang, tapat sa pamilya, tapat sa pag-aaral. Suportahan natin sila. At higit sa lahat, faithful in their temperament. Wala namang bisyo. So ito yung first three core values na dapat po nating hanapin sa isang lingkod bayan na isang lingkod ng Diyos. So muli po, maraming salamat. At nawa po'y napagpala tayo ng ating maikling Bible devotion, transformational leadership. He is a man of faithfulness. Faithful in his tongue, faithful in his temperament, and faithful in his temperance. Sa susunod na Tuesday, tuloy po natin yung 4 to 7. So tayo po'y manalangin. Tayong lahat po na nakikinig ngayon, kung tayo po ay hirap na sa buhay, lagi tayong gipit, lagi tayong kulang, baon sa utang, umaasa tayo sa ayuda ng bayan, kapatid, umasa tayo sa Diyos. Dahil ang ating bayan, gustuhin man nila, minsan limitado din ang kanilang kakayanan. Kaya kung ikaw ay hirap na hirap, gipit na gipit, lagi kang kulang, susuko ka na, pati hindi mo subukan lumapit sa Diyos. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, hindi niya pababayaan. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Kumikilala na ikaw ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya kong ikaw ay napako sa krus, namatay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. At tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos tagapagligtas ng aking buhay. Simula ngayon, maghari ka sa buhay ko. Baguhin mo po ako at gamitin mo ako, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pagpapatawad, at sa iyong pagpapala. Sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay tumugon sa panalangin, manalig ka na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isang binagong nilalang na. Na ang lakat ng dating lumang pagkataong alipin ng kasalanan ay wala na. Isa ka ng binagong nilalang. At kung nais mong patuloy ka makapakinig ng salita ng Diyos,
Nais mong patuloy na mayroong nananalangin at nagtuturo sa'yo. Ilagay mo lang sa iyong comment section ang iyong contact number. At meron po sa iyong ko-connect. Kami po ay nagmi-mission. Yung tinatawag namin Prayer House Church Mission. Pwedeng online, pwedeng on-site, face-to-face or virtual. Nandito po kaming lahat para abutin ang pangangailangan ng bawat isa. Pwede po natin gamitin ang ating lugar, ang ating tahanan, saan man tayo naroon, maging bakay panalanginan. Pray po tayo. Because when prayer becomes our habit, miracles becomes our lifestyle. Pwede din po natin gamitin ang ating bakay at lugar bilang bakay panambahan. Na sa lugar po ninyo, virtual man o face-to-face, ay maipangaral natin lagi ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay napakapangyarihan na kayang baguhin ang ating buhay. Kaya kapatid kaibigan, kung nais mo sa iyong lugar, sa iyong bahay, sa iyong opisina, ay patuloy po nating mapapurihan ng Diyos, patuloy tayong makapanalangin, at patuloy po tayong maipangaral ang salita ng Diyos. Lagay mo lang ang comment section na yan, ang iyong contact number. And by God's grace, aabutin po namin kayo. So muli, maraming pong salamat. So sa oras pong ito, nais po nating i-shout out yung lahat ng ating mga kapatid na early viewers po kanina. Maraming pong salamat kay Pastora Noemi, ang aking pong asawa. Salamat sa patuloy niyang pagsuporta sa ating gawain. Salamat din kay Kuya Renz at kay Christine na patuloy pong ginagamit ng Diyos para i-share ang ating programa. Thank you, Lord. Shout out din po kay Nanay Loling Imasco. Nanay Loling, maraming salamat. Patuloy po kayo nakapagbibigay sa akin ng inspirasyon. Every time na kayo po ay nanonood at sumusuporta, lalo na kapag nagsishare po ng ating program. Maraming salamat din. Kanina po nakita ko siya, hindi ko siya kilala, si Ate Jennifer Masangkay. Ate Jennifer, maraming salamat po. Naway napagpala kayo ng ating programa at naway pagpalain kayo patuloy at maging daluyan ng pagpapala. Shout out din po kay Ate Josie at Ate Malu Enciso. Maraming salamat Ate Josie, Ate Malu sa patuloy po na pagsuporta ng ating Good Morning Beautiful at naway patuloy kayong gamitin at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Maraming salamat. Patuloy po sa inyo kami kumukuha ng kalakasan sa lahat ng mga sumusuporta po sa atin. Salamat din po sa mga live viewers natin ngayon. Ate Helen David, maraming salamat Ate Helen David. God bless you more. Shout out kay Ate Julie Morit. Ate Julie, marami pong salamat. At naway patuloy, marami ka pang madala ng mga kaluluwa. Madala natin ang mga biyaya ng pagpapala ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pag-share. Maraming salamat din po. Tinitingnan ko po kung sino pa yung mga nandito. Okay, maraming salamat. So sa lahat po ng ating mga live viewers, maraming pong salamat sa inyo lahat. At siyempre po, ipanalangin po natin at shout. Ano po ito? Praise report. Maraming salamat pala. Kahapon, ako po yung nagpapasalamat kay Police Captain Fernando Francisco ng Sub-Station 9 ng Comembo sa ating pong squadding or Squad Weekly Interactive Meeting. Maraming salamat po Captain Francisco Fernando sa patuloy pong pagsuporta ng ating swing dyan sa Sub-Station 9 Barangay Comembo. At sa lahat ng ating mga kapulisan na patuloy na dumadalo ng ating swing, maraming pong salamat. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga co-leaders, workers, and staff na umattend po ng ating Soul Mentoring kagabi. Maraming salamat. Nakikita ko po ngayon, shout out Ate Gian Lynn, maraming pong salamat sa iyong pagsuporta ngayon. Nawa ay ingatan ka at patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. And God's willing po ay minsan makadalo ka uli sa church. Mamaya pong hapon, meron po akong child dedication kay Jay. Kuya Jay, alam ko pamangkin ito ni Ate Maya, so maraming salamat. By 10 o'clock aalis po ko para sa ating child dedication. At mamayang hapon po sa ating church, meron tayong praise and worship practice. So sa lahat po ng ating mga worship ministers, mga manunugtong, worshipers, musician, lahat po tayo magkita-kita sa gawain ng Panginoon at God always deserves the best. Naway ibigay natin ang the best sa Panginoon. At bukas, araw ng linggo, ito po yung ating worship day. Hindi po, ang linggo hindi araw ng pagpapahinga, paglalaba. Hindi ito laba day, hindi ito mods day, hindi ito sleeping day. It is our worship day. Kaya ang lahat po inaanyayahan natin,
Unahin natin ang kanyang kariyan at katwiran. At panghawakan mong lahat ng bagay, idadagdag na Diyos sa iyo. So this coming Sunday sa Montalban Church, ang ating speaker, Pastor Noemi, and God's willing po, ang ating speaker sa Makati po, ang iyong lingkod. Narito ngayon si Kuya Umanya Justin Angelo. Ate Umanya, hindi ko alam kung ito si yung anak o yung nanay. So maraming salamat Ate Umanya sa iyong pagdalo, sa iyong pakikinig. God bless you more. Maraming salamat. So sa lahat po ng mga nakinig, lahat po ng nanood, maraming salamat po sa inyong lahat. At nananampalataya tayo that our work in the Lord will never be in vain. Salamat Ate Gian. Alam po ninyo Ate Gian, talaga ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at kalakasan. Kaya lagi nating huwag katatamaran ng makinig sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, nagbibigay buhay, nagbabago ng buhay. Nanay Loleng, marami po salamat. So sa lahat po ng mga nakinig, maraming salamat. Again, ito po ang iyong kaibigan, ito po ang iyong lingkod, Bishop Efren Nadado. Nagsasabing, level up. Do not be content of just being blessed. Always be a channel of blessing. Because life without Jesus is an endless hope. But life with Jesus is a hopeless end. Without God, life is a dead end. Kaya huwag mo tayong mapagod. Ano man meron tayo, kapag wala tayong Kristo, wala mo tayong pag-asa. Dahil ang tunay na pag-asa ay na kay Kristo lamang. Kaya mga kapatid, kaibigan, lagi po itong tatandaan. God is not mad at you. He's always lumapit ka lang sa Diyos, subukan mo lamang. Kaya nga ang mensaheng ito ay patuloy para sa lahat na nagkakalap ng tunay na pagmamahal. So again, always aspire to inspire before we expire. Do not stop when you are tired. Stop when you are done. Huwag tayong mapapagod sa paglilingkod. Huwag tayong mapapagod sa pag-share ng salita ng Diyos. Sapagkat may ginagawang hinalang. And your work in the Lord will never be in vain. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli po, sa susunod na Martes, makita-kita po tayo ng ating Good Morning Beautiful GMB FB Live para sa kapurihan. Sa Diyos ang ating papuri. Maraming salamat sa inyo lahat. Shalom. Ikaw o Diyos di magbabago, di man karapat dapat.